Ayan, magandang araw sa inyo mga boss. For today's vlog, i-update ko lang kayo sa mga projects natin na ginagawa. Yung mga Wrangler, yung mga owner. Saka, yun, yung double cab. Ayan. So, samahan nyo ako mga boss. So, dito muna tayo magsisimula mga boss sa project natin na Wrangler. Yan po. So, ang update dito, yan po, okay na yung kanyang upper siding. At ito, tinatapos na lang yung kanyang mga pinto. Yan po. So, bale, meron na siyang handle. Ayan, nakikabit na. At ayan, na-form na yung kabitan ng kanyang handle. Ayan. Nakaangat kasi yan. Tapos sa likod, ayan, okay naman na. Nailapat na natin, nailak na natin yung isang yero. Ayan, pinagsasapi kasi yan. Pero pinupukpok lang yan para kumapit dun sa isang yero. Tapos, weweldingan na lang. Ayan. Bale, sa loob niyan yung mechanism. Pagkabit na lang yan mga boss. So, ang update dito mga boss ay ito. Nakikabit na natin yung suspension na binili natin mga boss. Bale, yung suspension na to ay pang Mitsubishi na L300. Ayan. L300 yan mga boss. Surplus to na Japanata. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Bale, kompleto yan lahat at sariwang-sariwa yung nabili natin. Ayan, lilinisin na lang natin para makinis. Ayan po. So, hindi na natin inalis yung chassis dahil yan yung original na mounting nung suspension doon sa chassis. Kumbaga, sinapi na lang natin. At yan, ganyan din naman kasi yung ginagawa ng mga builder ng Wrangler yan. Hindi na nila inalis yung dating chassis kasi sukat na yan yung mga stabilizer. Ayan po. Kaya ginabit na lang din natin. Ayan, safe naman yan mga boss dahil ipo-full weld natin yan. At ayan, mas maganda yan kasi align na align pa yan. Ayan, yan kasi yung original niya kaya hindi na natin inalis. At saka kung isasapi natin yan at ialis natin yung chassis na dati, mawawala naman tong chassis number. Yan po. So, kaya sinapi na lang natin. At okay din naman kasi kapantay na nitong chassis na to, yung binili natin, yung chassis sa likod. Yan. Nakaangat lang kasi to gawa ng, ayan, doon kasi minamounting yung makina. Yan. Pero okay naman, ayan, pantay na. So, okay na yan. At sa likod naman mga boss ay nagkabit tayo ng differential na pang Toyota. Ayan. Hindi ko lang alam kung pang Hilux to o pang High Ace. Ayan. Pero 5 stud daw to. Pero tingin ko ito ay pang pick up o Hilux. Ayan. At naglip na rin tayo. Ayan. Para kasi doon ay hindi natin inalis yung chassis. Aangat yan kasi yung original na chassis ay pumatong doon sa chassis na binili natin. Yung may suspension. Kaya naglip na yan. Kaya ganito na rin sa likod. So kakabitan na lang natin ng sapatos yung kanyang differential. Yung sapatos mga boss, yun yung inuupa ng differential. Bakal yun. Ayun, na may butas at doon nakapatong din. Doon nakapatong sa may molye. Tapos yung butas, etong dito naman nakapasok yung ito yung pin ng molye. So, yan. Dito pala sa kanyang body, mga boss, ay ayan, okay na siya. Finishing na lang. At ayan, may pinto. At yung likod ay pinantay natin dahil ayan, hindi naman masyadong pantay na pantay. Sakto lang. Ayan, pero maganda na. Ayan, yan ang itsura ng ating project na Wrangler, yung brown. Ayan. Medyo ayan, na-delay lang ng konti. Kasi nga, ayan, may pinuntahan lang ang ating latero. Pero ayan, mabilis na. Ayan, mabilis na siyang nagagawa. At sinisimulan na rin yung kanyang flaring. At stainless yung flaring na gagawin natin. Ayan po. So, ito yung dati niyang pinto. At ayun na yung bago. Ayan mga boss. So, stainless ang kanyang flooring. Ayan, na checkered. Pero, ayan ay stainless lang yung kanyang flooring. Pero yung sidings ay
galvanized. Yan po. So, ang engine yan mga boss ay Mitsubishi na 4DR5. Yan. Marami pang gagawin dyan mga boss. At i-convert pa natin yung kanyang stud o yung tornilyo doon sa kanyang gulong dahil ang mags nito before ay 6 stud. Ayan. Ang nabili natin ay 5 stud. So magko-convert na lang tayo ng PCD. Kasi ang PCD niyan ay ito dati. Yan, bale 6 stud yan. At gagawin natin 6 stud yung binili natin suspension at itong differential. Yan. So yun lang muna update natin sa ating project na Wrangler mga boss. At abang-abangan nyo lang mga boss. At maganda ang lalabasan nyo. So proceed tayo sa ating next project na Wrangler. So yan mga boss, ito na yung ating project na Wrangler. Yan po. Bale tapos na yung kanyang flaring na stainless. At ayan, binabapping na lang. At nakabitan na rin ang tubo. Ayan. Maganda kasi yan pag may tubo. Ayan, barako tingnan. At ayun, yung preno nililinis na lang at assemble na lang. Yan po. At eto, okay na yung kanyang bubong. Ayan, kung mapapansin nyo sa ating previous vlog ay hinabaan kasi natin to kaya nagkaroon tayo ng dugtong sa bubong. Ayan, pero okay na siya. Buo na. Ayan, tsaka matibay yung pagka-fiber natin sa bubong. Ayan, sinadali natin yan sa professional na gumagawa ng fiber. Ayan. Tapos yung roll cage. Ayan. Yung roll cage mga boss. Ayan, tapos na yung kanya roll cage. Bale stainless yan yung ginawa nating roll cage. At di tornilyo yan. Pwedeng kalasin nung may-ari. Pwedeng basta na-assemble siya sa loob. Ayan. At sa kanyang dashboard naman mga boss ay stainless. Ayan. Bale, hindi pa tapos yan. May design pa yan. May lalagyan pa yan ng mga lagayan ng gauge. Yan po. Tapos yung manibela niya, ayan, ganito. Ayan, napakaganda ng mounting ng manibela. Sakto-sakto sa upuan ng driver. Ayan. So, yan. Malapit na rin matapos to mga boss. Ayan. Okay na yung kanyang flaring. Stainless. At, ayan. I-break in pa natin yan kasi nga ay bagong overhaul itong ating project na Wrangler. Ang engine nito mga boss ay Toyota 2L na turbo. Yan po. So abangan nyo mga boss, malapit na to. Basta by December ata ang release nito. Ayan. So abang-abang lang kayo kasi pipinturahan pa natin yan. Ang kulay niyan mga boss ay kulay green. Yan. Yung kasi yung nasa paper. So yun ang kailangan natin sundin para walang conflict. Ayan. So ayan. Ganda, puro Wrangler tayo ngayon. Ayan, meron pa isa. Corando naman to. Ayan. So yan lang muna updates natin dito sa dalawang Wrangler. So proceed tayo doon sa Corando. So yun mga boss, ito na yung project natin na Corando. Yan po. So binili natin yan ng gulong na brand new lahat. Ayan. Pero ayan, nakabaklas yan kasi nga ino-overhaul natin yung kanyang brake system. Ayan. Bale, wala tayong makahanap na brand new na lining. So nag-usap kami ng ating client, yung may-ari nito, na kung pwede ay ipa-banding na lang natin yung kanyang mga brake pads tsaka yung lining sa likod. So pumayag naman si boss. At ito yung kanyang brake drum, pina-reface na natin. Ayan, pantay na at saka okay pa siya. Okay pa siya i-reface gawa ng makapal pa. Ayan. Yung iba kasi hindi na, pag manipis na hindi na pwede i-reface. Ayan, ma-vibrate yun. Kaya eto, ayan, okay pa siya, pasok pa siya. Tapos nagkabit tayo ng stainless na tangke. Ayan, malaki yung kinabit natin. At ayan, mas mataas yan compared dun sa dati. Ayan. Pero ngayon, stainless na siya at mas malaki na. Ayan po. So dito naman sa likod ay yun lang, preno lang naman yung ginawa. At eto, buo na yung kabila. Ayan. Bali naka-spacer pala siya na uno. Ayan. Tapos sa unahan, brake banding din natin yung kanyang lining sa unahan. Eto.
So, makapal yung kinabit. Ayan, maganda naman to mga boss. Makapit. Ayan. Sabi ko kasi doon sa binilang ko, magandang klase ilagay niya. Ayan. Okay naman yan, safe naman yan kasi yan yung mga ginagamit ng iba, mga sa pampasayerong jeep tsaka mga bus. Ayan. Nagbabanding naman din kasi yung mga yon, yung sa mga bus, sa truck. Ayan. Yan din kasi mga ginagamit. So, eto sa ganito lang naman inabit kaya tatagal din yan. Yan po. So, yung kanyang propeller naman, since 4x4 nga to at nagpalit tayo ng makina, ay magkaroon tayo ng konting adjustment. Ayan. Sa likod, nagputol tayo ng konti at ganun din sa unahan. Ayan. Bale bukas ay kukunin ko na yun sa machine shop para ikabit dito sa ating Corando. Ayan po. So, eto na yung ating biniling makina. Yung Isuzu na 4JB1 na mounting na po natin. At ayan, pinokompleto na lang natin mga boss para ayan, mapandar na natin. At eto, dadali ko na lang to sa nagagawa na radiator para i-overhaul para malinis yung loob. Ayan, buo pa naman to, papalinis ko lang. Ayan po. Tapos eto, magpapabricate tayo ng tubo para makonect itong sa may air cleaner niya papunta din sa air filter. Ayan. Tapos yung dati kasi ay cable type yung kanyang clutch master. Ngayon ay diploid na. Ayan. May clutch master na ngayon. Ayan. So original na Corando to mga boss. Nakita naman. Ayan. Corando. Nag-change engine lang tayo. At ayun. Okay naman. Pumasya naman yung ating biniling makina. Ayan, medyo masikip nga lang. Pero pasok. Ayan. Tapos aalisin na lang natin yung mga tubo. Ayan, pati yun sa gilid para malinis. Ayan, ayaw kasi ni boss na yung mga tubo kasi lumang design na yan. Pagpalit na lang ng kaha, tsaka natin i-remodel yan. Ayan, gagawin kasi stainless to. Kumbaga, ayan, kinukondisyon lang muna natin para pag uwi ni boss sa December ay meron silang magamit. Ayan, bali, long drive yan, kaya i-kondisyon natin. Ayan. Talagang binuksan natin lahat ng mga preno, tapos yung makina, i-change oil natin yan. Bagong palit lahat yung kanya mga belt, tsaka yung mga hose, pinalitan ko na, chinek ko na lahat ng mga dapat palitan, mga clip, hose, yan. Tapos yung kanyang lining sa clutch, ayan, bago lahat, pressure plate, pilot bearing, release bearing, tsaka yung lining bago mga boss. Tapos yung master sa clutch, primary tsaka secondary, pinalitan na natin. Yung hydrovac, buo pa naman, tsaka yung brake master. At sa manibela at saka upuan ay papalitan natin yan ng Recaro. Tapos Momo naman doon sa kanyang, ay ayun, may adapter na pala, bali manibela na lang. Ayan. Tapos ayan, inaayos na lang yung mga preno mga boss, ina-adjust, binubuo na natin. Tapos kumpletuhin na lang natin sa makina para mapaandar natin at ayan, ma-test drive natin. Ayan. So yun lang muna update natin sa ating Corando mga boss. Ayan, maraming salamat. Proceed tayo sa next. So yun mga boss, ito naman yung ating project na double cab. Sa ngayon ay binabapping na siya. Ay, binabalatan na po yung stainless. Ayan, kasi tapos na buuin yung kaha nito. Ayan, at napleringan na rin. At ito yung design na gusto ng ating client, yung flaring na yan. Ayan, bumagay naman doon sa ating project na double cab. Ayan po. Since mahaba nga yung ating owner type jeep, ay ayun, bumagay yung flaring. Ayan. Tapos ililip na lang siguro para maganda. Ayan, kasi mahaba tapos medyo mababa. Tatas na lang natin yan. Wala namang problema yan. Hindi pa naman nakafix yun. Ayan, ito yung itsura niya sa likod. Lalagyan pa yan ng stepping board. Ayan, yung tungtungan. At ganun na rin sa kabila. Ayan, pakita natin. Ayan. Bali, pinapakintab na siya mga boss. Ayan.
At eto, liliyahin na lang yan. Kasi hindi pwedeng kintablat yan mga boss. Bawal kasi yun. Ayan. Yung engine nito mga boss ay Isuzu na C240 na manual transmission. Ayan. Bale, pina-overhaul natin yan. Yung makina ay general overhaul. At pati yung transmission, binuksan na rin yan. Ayan. Tapos, ayan, nagkabit tayo ng surplus na steering column. Ayan, para sariwa. Para pag wiring ay ayan, kompleto. Ayan. Tapos mga door handle, ayan, functional na lahat. Ayan, may mechanism. Tapos itong ayan, functional na rin. At may lock na. Ayan. Okay na, lapat na siya. Ito. Bapping na lang yan. Tapos wirings. Tapos salamin. Ayan, aircon. Ayan, tapos mga preno. Ayan, marami pang gagawin dito mga boss. Ayan, abangan nyo ito mga boss. Ayan. Malaki-laki rin project to. Ayan, kasi bago lahat yan. Bago chassis. Ayan, bago lahat yan eh. Kumbaga, luma lang dyan yung mga pangilalim niya. Ayan. Yung makina, in-overall naman na natin. So, yun lang muna update natin dito sa ating project na double cam. Proceed tayo sa next. So, yun mga boss, ito naman yung project natin na FPJ. Yan po. So, kasalukuyang may mounting po yung kanyang makina na 3K engine. Ayan, bale, pina-overhaul to nung may-ari. Kinuha kasi nila yan, tapos yung overhaul na ay dineliver dito. Ayan. Bale, inaantay na lang yung bagong carburetor. Ayan, bibili ata sila ng bagong carb. Ayan. Tapos yung transmission, ewan ko lang, kasi hindi na nila binuksan niya. Pinalitan lang nila ng yung clutch assembly sa loob. Ayan. At ayan, na-undercoat na natin yung kanyang chassis. At ayan, yung gulong niyan mga boss, meron na doon bago. Kakabit na lang, bale Bigfoot yan. Hindi na sila nagpalit ng mags kasi gusto nung may-ari, yan pa rin yung gamitin. Ayan po. At ayan, medyo madumi lang pero makinis yan mga boss pag nalinis. Ayan, nag-uulan kasi dito sa Cavite. Kaya ayan, puro ano ng ulan. Tsaka maputi kasi dito. Ayan. So yun lang muna update natin dito sa FPJ mga boss. Proceed tayo sa next. So ayan mga boss, update lang dito sa ating project na automatic na box type. Ayan. Bale, tapos na siya i-undercoat. At inaantay na lang yung kanyang mags para masukat yung kung tatabasan pa ba natin o sakto na yan bago flaringan. Ayan, kasi lalagyan pa ng flaring yan. At ayan, binabapping na rin to. Inaantay na lang yung gulong para makompleto yung flaring para tuloy-tuloy na yung bapping. Ayan. Tapos i-upholstery na rin. Tapos yung mga salamin. Ayan. Ikukulob kasi yan. Gawa ng yan kasi ay may aircon. Ayan. So yun lang muna update natin dito mga boss. So eto mga boss, inaantay na lang natin yung papel kasi pinatransfer to. Pero okay na yan mga boss. Inaantay na lang yung papel tapos i-release na natin itong ating project na air condition na owner type Jeep. Ayan po. So yan lang muna update natin. Tapos ito, ganun din, inaantay na lang din yung papers kasi pinatransfer din to. Ayan. Full pa rin itong ating mga owner type Jeep. Ayan po. Bale, ito po yung box type na 200K negotiable. Yan. Isuzu C190 yung kanya makina. Ayan. Bale, pure stainless yan na C190. Ayan. Bale, bagong overall yan. At gagamitin na lang. Nakarehistro pa yan hanggang January. Ayan. Available pa yan mga boss. Kung interesado kayo, pwede nyo i-test drive yan dito sa Cavite. Ayan, puntahan nyo na lang. Available pa yan. May bawas pa yan mga boss, 200 negotiable. Ayan. Tapos ito naman yung ating pure stainless, yung long body na pwede pang kargahan. Ayan, kung gusto nyo gawing single cab, ayan, pwede naman gawing single cab to para mas malaki yung kargahan. Ayan. Available pa yan mga boss. Ayan. Kung interesado kayo, ayan, tawagan nyo lang kami. Ayan. Available pa yan mga boss. Tawagan nyo lang kami. Ayan. Yun yung mga available natin yun.
Tapos itong ating Land Cruiser, ayan, yung stainless na body. Ayan. Available na rin ito mga boss. Bali, binibenta na rin namin to. Ayan. Sawa na yung airpot ko. Ayan. Kumbaga, tinesting niya lang daw. Ayan. Okay ito mga boss, bago rehistro pa yan, hanggang March pa available yan, yung kanya rehistro. At yung gulong, ayan, bago lahat yan, 4 na gulong. At ito po ay power steering. Ayan, ayan, ito po yung kanyang loob. Ayan, malinis na mga kanyang loob. Tapos stainless na yung kanyang body. Ayan. Ito. Ayun. So, repaint na lang to. Pwede na i-repaint yan kung may mapaibig. Ayan. Toyota Land Cruiser. So, ayan mga boss, ito yung ating Land Cruiser, available na yan. Sa mga naghahanap ng Land Cruiser, ayan, hindi na siya 4x4, 4x2 lang yan. Pang city driving, ayan. Matipid naman siya sa krudo, ayan. May aircon, power steering, ayan, bago lahat ng gulong, nakarehistro, gagamitin na lang. So, kung interesado kayo mga boss, tawag lang kayo dito sa contact number. Wala pa kasing price to na ano, kasi nga, depende pa rin yan kung may mga ipapagawa pa, kung re-repaint, ayan. Available na yan mga boss. Ayan, poging-pogi. Ayan, pwede pang farm, pang mall, ayan, pang service. Ayan, sarap gamitin niya mga boss kasi ayan, hindi siya kahabaan. Tapos, ayan, brusko. Barako tingnan. Tapos mataas siya. Pwede niya yan sa mga baha. Ayan. Tapos stainless na rin yung kanyang kaha. Ayan, available pa yan mga boss sa mga naghahanap ng Land Cruiser. Ayan, available pa ito mga boss. Ayan, bibihira mga nagbebenta nito at saka konti lang yung mga gantong build na stainless. Ayan, okay naman siya, wala namang problema. Ayan, pinang sa service namin to. At yun nga, ang problema lang ay wala kaming parking. Ayan, kasi nga marami na sasakyan. Ayan, kaya binibenta na. Ayan, kung interesado kayo mga boss, ito yung contact number namin at Facebook page. Ayan, tawag lang kayo sa amin. So, yun mga boss, may hood na yung ating Tamiya at bukas kakabit na yung roll cage. Ayan, dun sa loob. At ito, 304 na stainless din yung ginamit natin sa kanyang hood. Ayan, kaya maganda yung pagkakapalo. Ayan po. So, konti na lang, mabubuo na tong ating Tamiya. Siguro bukas ay, ayan po, ay may roll cage na at pwede na natin pakabitan ng bubong at ikabit yung mga upuan. Tapos kakabit na rin yung mga ilaw. Ayan po. Ayan, functional yung kanyang handbrake. Ayan po. May mga gauges din yan. Tapos yung ating windshield ay blue lens. Ayan po. So, available pa ito mga boss. Kaya kung interesado kayo ay pwede nyo na po ito i-reserve. Yan po.